Ay, ako inaantay mo, ano. Gusto mo ng hinto, ano. Halika sa bahay mo ako maglakad, sabay tayo maglakad, at meron akong kwento. Ito na nga ang pinag-uusapan, people, ang init ng mga ulo ng mga netizens. Ito kasing 12 days suspension ay masyadong pinag-uusapan ang mga tanong ng mga netizens. Ito ba ay harsh, marahas, may halong unfairness, o fair? Alin ba? Tama ba o hindi? Ganun lang ang pinag-uusapan ngayon. Kung tayo ang tatanungin, wala tayong alam dyan. Ang alam lang natin bilang ordinaryong Filipino people ay bakit sinuspindi? Diba? Ganun tayo kasi siyempre panatiko ka o hindi ka panatiko. Pwedeng maka-80 ka, maka-itbulaga ka, pwedeng maka-eat showtime ka. Pag maka-80 ka, sasabihin, oo, tama yan. Pag maka-itbulaga ka, bakit ganun? Siyempre, hindi naman magkalaban ng Itbulaga at saka It's Showtime eh. Pag It's Showtime ka naman, siyempre, ang super reaction mo, masyado naman unfair yan. Mukhang may mali. Diba ganun? Siyempre, fair lang tayo dito kasi tayo naman ay hindi mahilig sa fake news eh, diba? So, fair lang tayo at hindi tayo vlogger na ang gawain ay ibagsak ang isang tao o i-focus ang ating gawain para ikababagsak ng isang tao. Mali po yan. Huwag natin pong gagawin yan. Kung gusto mo mag-vlog, ayusin mo at huwag kang maninira ng tao para maging successful ka sa pag-i-vlogger mo. Advice ko lang yan. Dito tayo, fair tayo dito. Well, ito na nga, 12 days suspension. Ang tanong, ano ang pananaw ng ibang tao sa 12 days suspension, lalo na yung mga expert na nakakaalam nito sa gawain ng MTRCB? Dito pumasok ang UP Broadcast Communication. Wow! May alam akong UP Broadcast Communication. Ito yung nakabase sa UP na nakakaalam sa broadcasting industry. Mga expert to, people. Expert ito. Sabi ng UP Broadcast Communication, ang naging aksyon ng MTRCB laban sa It's Showtime ay tila marahas sa 12 days suspension. At idinagdag pa nila, tila nawala sa tamang talino at wisdom ang mga namumunang MTRCB tungkol sa pagpataw ng 12 days suspension sa It's Showtime. At ito ay parang naging isang gawain ng censorship imbis na makatulong sa industriya ng broadcasting. Yan ang sabi nila. So, yan ang pananaw nila. Kaya ang sabi nila, in short, hindi sila naging pabor sa aksyon at desisyon ng MTRCB doon sa 12 days suspension ng It's Showtime. So, UP Broadcast Communication yan, people ha. Hindi yan mga marites. Ngayon, yan ang pananaw. Yun ang gustong sabihin ng UP Broadcast Communication na hindi sila pabor doon sa 12 days suspension. So, hindi nila nagustuhan ang aksyon ng MTRCB. So, bakit kaya? Ngayon, may depensa dito si Chairman Lala Soto. Ayon kay Chairman Lala Soto, ang kanyang paghawak ng MTRCB, ang pag-deliver ng suspension of 12 days ay hindi niya pinakialaman. Ayon sa kanya, siya ay out siya doon sa deliberation ng 12 days suspension. Ang gumawa at nagdesisyon at nag-deliver ng suspension ay ang mga board at out siya doon. Tama rin naman yan. Siyempre nga naman, dahil ang posisyon ni Lala Soto ay may conflict of interest. Bakit may tinatawag na conflict of interest ang posisyon ni Ms. Lala Soto as chairman ng MTRCB? Ganito po kasi yan. Si Chairman Lala Soto ay anak ni Senator Soto. Si Senator Soto ay host ng AAT na kalaban ng It's Showtime at kalaban ng Itbulaga. So, yun ang conflict of interest. Kaya, para mawala yung ganyang haka-haka, ganyang senaryo at ganyang pag-iisip at hindi maapektuhan ang judgment ng MTRCB, hindi siya sumali sa deliberation ng 12 days suspension.
hindi siya nakisali doon, hindi siya nangialam. Out siya, as in pure mga board lang ang nagbuo ng suspension ng 12 days. So, pwede rin, oo. Tama rin naman ginawa niya. Kasi nga, kung hindi niya gagawin yan, magiging solid ang judgment ng mga tao na siya talaga ang kanyang posisyon ay magkakaroon ng conflict of interest. Ano nga ba kasi ang conflict of interest, people? Baka nagtatanong kayo, ano kaya yung conflict of interest? Ang alam ko lang naman, conflict ng time. Halimbawa, alas 12 ang date natin, tapos ang pasok ko alas 12 din. Paano tayo magdidate kung conflict ang oras? Yun, di ba? Ito naman, ganito ang conflict of interest. Baka hindi niyo naintindihan. Para malinaw lahat. Halimbawa, ikaw ay nanay. Sige, ikaw ay nanay. Wow! Judge ka ng isang beauty pageant. Wow! Bilang judge ka ng isang beauty pageant, dapat wala kang conflict of interest. Oo nga paano yung papasok ang conflict of interest? Judge ka ng isang beauty pageant. Bigla nandoon ang isang contestant kasali. Isa sa mga kasali ng contestant na rumarampa doon sa stage ay anak mo. Magandang dalaga, sexy at higit sa lahat matalino. Pero nung siya ay anak mo at ikaw ay isa sa mga judge. Yan ang conflict of interest. Kahit maging fair pa ang iyong judgment, kahit maging fair pa ang iyong pag-iisip, kahit fair pa ang iyong pagtingin sa mga contestant, sabihin mo man na pantay-pantay lang, wala akong favoritism. Oo, ganun talaga ang dapat na pananaw mo. Pero sa pananaw ng mga tao, at sa tinatawag na principle, ang conflict of interest ay hindi maiiwasan na ganun ang pag-iisip ng mga tao dahil ikaw ay judge ka tapos may anak ka na contestant sa stage. Para mawala ang duda, umalis ka bilang judge para mawala ang conflict of interest. Yun. Kagaya yan ngayon kay Miss Lala Soto na isang chairman ng MTRCB na isa siyang anak ni Tito Soto na host ng AET na kalaban ng It's Showtime, kalaban ng Itbulaga. Yun ang conflict of interest. Ngayon, ano ang sabi ng UP Broadcast Communication? Ang sabi ng UP Broadcast Communication, iabulis na lang natin ang MTRCB at dapat nang mag-resign si Miss Lala Soto as chairman kung hindi na rin lang kuno nagagampanan ang tunay na objective ng MTRCB. Kasi hindi naging maganda sa kanila kung bakit ganon ang naging judgment nila doon sa It's Showtime. So, yun ang sabi ng UP Broadcast Communication. Ang sabi naman ni Ms. Lala Soto, bukod sa hindi pa siya sumali doon sa deliberation bukod sa out siya doon sa deliberation ng suspension ng It's Showtime, hindi pa finale ang suspension. Ayun naman pala. Hindi pa finale ang suspension ng It's Showtime. Dahil upon deliberation ng suspension, pag ibinaba nila ang suspension, hindi naman daw sila ang magkakaroon niya ng execution. Iintay nila ang execution na manggagaling sa korte kasi bibigyan ng 15 days of chance ang Showtime at pamunuan o anumang programa, ano naman yan na programa ng suspendido, na magpaliwanag at iapila ang kaso, ang suspension, doon sa korte para ang korte ang magsabi na, hindi tama ang ipinataw mong suspension, tuloy lang ang show, mali ang iyong judgment, may halong unfairness, tuloy ang show. Ganon. Merong 15 days na pag-apila ang pamunuan ng It's Showtime at upon the arrival of final 15 days, pagkatapos ng 15 days at nagkaroon ng decision ng korte, doon na mag-i-execute ang MTRCB kung itutuloy o hindi itutuloy. Yun naman pala. Kaya ang init-init ng ulo ninyo, relax lang. Kasi kung ano man ang nangyayari ngayon sa MTRCB, iyon ay gawain lang naman nila yun. Wala naman sila talagang intensyon doon na maging political, maging bias o anuman. Kasi nga naman, kung wala rin naman people, MTRCB,
ano na lang ang kahihinat na ng mga isyu natin kung walang magbabantay, walang magrereklamo. Kaya naunawaan ko rin naman si Lala Soto. Kung ano man ang naging desisyon, hindi natin alam kung harsh o hindi harsh, fair o unfair. Ang makakaalam niyan ang legal expert na katulad ng Court of Appeals. O may korte pala, o yun na maganda naman pala.